Sa nakaraang kwento natin ay narating na ni Yonwoo ang huling bundok ng penitensya. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkarating niya sa ikalimang bundok ay agad naman siyang umalis at habang papaalis siya sa isip-isip niya na parang kakaiba ito dahil nararamdaman niya pa rin ang bawat bagay sa kanyang paligid. Habang binabaybay niya ang daan ay sa isip-isip niya naman na ang kanyang ika-6 na pandama ay lumalakas dahil mas nararamdaman niya ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid at mas nararamdaman niya rin ang wavelength ng mga bagay sa paligid. Naisip niya naman na ibang-iba ang kanyang pakiramdam gamit ang kanyang ika-6 na pandama sa halip na mano-mano niyang hinahagilap ang mga bagay ng pisikal. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay narating niya ang isang malaking puno at naisip niya naman na pakiramdam niya na ang bawat molecule sa kanyang paligid ay nararamdaman niya na tila ba ay parang nakakita siya ng bagong mundo at parang mayroon siyang third eye upang makita ang mundo. Habang pinagmamasdan niya ang malaking puno ayon sa kanya na ang punong ito ay matagal nang nabuhay na daan-daang taon na ang nakakalipas. Lumabas naman sa kanyang sistema na natutunan niya ang alternatibong paraan upang makakuha ng dagdag na kapangyarihan. Sa ngayon ay kaya niya nang ma-detect ang kaluluwa ng mga bagay ng mas detalyado. Ngayon ay pwede na niyang mapalabas ito sa pamamagitan ng kanyang ika-6 na pandama. Ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ng kaluluwa ay mas tumaas pa. Maya-maya pa ay bigla niyang ipinalabas sina Shannon at Hanryong at nagtatakang tanong naman ni Shannon kay Hanryong na kung paano ba nangyari ang bagay na ito at dagdag niya na patanong na kung hindi ba parang andaya naman ng sistema. Pinatahimik naman siya ni Hanryong at sinabi niya na hindi nila dapat abalahin ang kanilang master. Tinanong naman siya ni Shannon na kung wala ba siyang nararamdaman na kakaiba at dagdag niya pa na trinabaho niya ang lahat hanggang sa kamatayan buong buhay niya para lang maabot niya ito at sinabi niya kay Hanryong na wala itong kabuluhan para sa kanilang master ang maabot ang ganoong estado ng ganong kabilis. Habang umiilaw si Yonwoo ay lumabas naman sa kanyang sistema ang kasanayan na tinatawag na sensory reinforcement at mas tumataas pa ito ng gusto umaabot na ito ng 100% at binati naman siya ng sistema. Napagtagumpayan niya namang ma-max ang kanyang kasanayan na ito at kapangyarihan na may kaugnayan dito ay mas nag-improved. Ang kanyang lakas ay mas tumaas sa 10 at ang kanyang bilis ay mas tumataas pa ng 12, na-unlock niya rin ang kanyang bagong kapangyarihan at ang mataas na kasanayan sa ngayon ay nagagawa niya ng makuha sa kanyang ranggo. Magagamit niya na sa ngayon ang kanyang ika-6 na pandama. Ang kanyang ika-6 na pandama ay mas tumataas ng husto at matagumpay itong na-maxed out. Dahil sa kanyang advanced na ranggo at kapangyarihan ay na-unlock niya ang bago niyang kasanayan. At ngayon ay magagamit niya na ang mataas na kasanayan na tinatawag na inspiration. At ang kanyang kasanayan na inspiration ay mas tumaas ng husto. Habang pinakikiramdaman ni Yonwoo ang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay napapahanga naman siya. Pagtapos noon ay tinignan naman ni Yonwoo ang kanyang kamay at sinabi niya kay Shannon na huwag siyang magulo dahil nagpapasalamat siya sa kanila dahil kung wala ang gabay nila ay hindi magiging ganito ang mangyayari. Habang tinitingnan niya ang kanyang kamay ay napagtanto niya naman na dahil may ika-6 na pandama na siya ay ang ibig sabihin lang nito ay malinaw niya nang makikita ang mga hindi niya makita noon. Sa isip-isip niya naman na dahil doon ay hindi niya lamang nakuha ito subalit mas nag-improve pa ang kanyang sensory reinforcement skill. Naisip niya rin na kaya nagawa niyang ma-maxed out ang kanyang bagong kasanayan ay epektibo ang ibinigay na payo ni Shannon sa kanya. Kinumpirma naman ni Shannon kay Yonwoo na kapag nagawa niyang ma-unlock ang ika-6 na pandama ay magagawa niya rin itong ma-maxed out agad. Sinabi naman ni Hanryong na malamang ito ay ang halaga ng enerhiya ng kaluluwa na makakaya niyang makuha. Napatanong naman si Yonwoo na kung ano ba ang patungkol sa kasanayan niyang inspiration dahil patuloy itong tumataas at dahil ito rin ang kauna-unahan niyang nakakuha ng maraming kasanayan ng sabay kaya naman na nalulula pa siya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay na-maxed out na naman niya ang kanyang kasanayan na inspiration. At nang tiningnan niya yun ay hindi naman siya makapaniwala na nagawa na nitong ma-maxed. Na-unlock niya na naman ang kanyang bagong mataas niyang kasanayan at mas lalo pa itong tumaas. At unti-unti nang dumarami ang na-maxed out niya na kasanayan. At ang kanyang sistema ay kasalukuyan ang naghahanap ng kasanayan na karapat-dapat sa kanyang achievement. Makalipas ang ilang sandali ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at nang walang ano-ano ay bigla na lamang siyang binagsakan ng malakas na enerhiya. At hindi naman makapaniwala si Shannon sa kanyang nasasaksihan at maya-maya pa ay biglang lumabas sa sistema ni Yonwoo na sa ngayon ay magagamit niya na ang kanyang bagong kasanayan na tinatawag na Ultra Sense at habang nagaganap yun ay damang-dama niya naman ang malakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan.
Nanlaki naman ang kanyang mata dahil nagtataka siya kung ano ba ang ultrasense. Lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa ultrasense na may numerong 75. Ang ultrasense ay ang kombinasyon ng 5 pandama at ika-6. Ito ay nagbibigay daan sa Catilusan na malayong lumampas sa larangan ng kahulugan at ngayon ay maaaring tumpak na bagay na ang kanyang makikita sa ibang paraan. Ang ultrasense ay may 2 kasanayan at ang una ay ang tinatawag na intuition. Habang tumataas ang antas ng kasanayan na ito, ay mas bibigyan pa siya ng lupain upang mas ma-explore niya pa ito. Sa loob ng sakop nito ay madali niya lamang makilala ang kalikasan ng bagay. At kapag naman ay makaya niyang makita ang kinabukasan ay habang ginagamit niya ito ay makakasulyap siya ng ideya dito. Ang ikalawa naman ay tinatawag na automatic defenses. Kapag nakaengkwentro siya ng mapanganib na sitwasyon ay magagawa niya itong mapansin ng mabilis. Ang kasanayan niya na ito ay maa-activate kapag bumaba sa 10% ang kanyang buhay. Magagamit niya lamang ito ng 1 beses sa isang araw at kung magagamit niya man ito ay ang lahat ng kanyang abilidad ay temporaryong tataas sa 200%. Habang pinagmamasdan ng dalawa si Yonwoo ay napasabi na lang si Shannon na ang ultrasense ay ang pinakamakapangyarihan na kasanayan sa lahat ng pandama. Ipinaliwanag naman ni Han Ryong na kapag na-master niya na ang unang ibinigay na kasanayan at patuloy itong pataasin at ma-unlock na nito ang kanyang signature na kasanayan na inaasam-asam ng isang ranker subalit mas mahirap mapataas ang antas ng signature na kasanayan kumpara sa normal lang na kasanayan. Habang tinatanggap ni Yonwoo ang kapangyarihan, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Shannon na nakatanggap si Yonwoo na ultrasense na kasanayan maging si Han Ryong ay napasabi na lang na ang sitwasyon na ito ngayon ay hindi rin siya makapaniwala. Lumabas sa sistema ni Yonwoo na ang kanyang ultrasense ay tumaas ng husto. Habang pinagmamasdan nila si Yonwoo ay sinabi naman ni Han Ryong na ang kanilang master lamang ang may kakayahan na makuha ang ganito kahanga-hangang kapangyarihan. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na parang nararamdaman niya na lumalawak ang kanyang sarili at parang kakaiba ito kumpara sa nagising niya lamang ang kanyang kamalayan at sa pamamagitan ng kanyang ultrasense ay nagagawa niya ng maunawaan ang kapaligiran niya ngayon ng mas malinaw kumpara dati at umabot na sa punto na parang nalilinlang na siya na nararanasan niya ang bagong mundo. At napagtanto niya naman na ito ang kakayahan ng kanyang bagong nakuhang kasanayan na tinatawag na ultrasense. Nasa sabik naman si Yonwoo dahil ayon sa kanya na sa dami ng nakuha niyang kasanayan ngayon ay hindi na siya makapaghintay na masubukan ito. Lumabas naman si Shannon at tinawag niya si Yonwoo na master at sinabi niya na sa ngayon ay alam niya na kung bakit ganoon palagi ang reaksyon ng bastardong si Fante sa bawat pagtingin niya sa kanya at napasabi na lang siya na napakasama daw na tao ni Fante. At sinabi niya pa na wala itong katuturan dahil ang iba ay ginugugol nila ang buong buhay nila para sa kasanayan na nakuha niya at hindi pa sila sigurado kung makukuha ba nila ito subalit ngayon ay may isang taong nagtatanong na kung ano ba ang kasanayan na ito habang si Yonwoo naman ay nababagot sa kakareklamo ni Shannon sa kanya at wala man lang siya naging tugon. Lumabas na rin si Han Ryong at sinabi niya kay Yonwoo na ang nakuha niyang kasanayan ay ibang-iba sa 5 pandama dahil saktong-sakto ang pagdetect nito sa mga bagay na ginagamitan ng kapangyarihan ng pagpapalibot ng spell at ang tiyak na layo nito ay sapat na upang masakop ang bangin dito at ang pagkontrol niya sa kaluluwa ay pwede nitong magamit ang ika-6 na pandama at idagdag ang pandama ng kaluluwa. Dagdag niya na kahit gaano niya man ito tingnan ay hindi niya ito mapipigilan at magagawa niya ring maunawaan ang pagdaloy mula sa mana stream at sa madaling salita ay naabot niya na ang punto na kung saan malinaw niya nang maramdaman ang malaking stream ng mana mula sa inang kalikasan. Sinabi naman ni Yonwoo na sa tingin niya ay naiintindihan niya kung ano man ang kanyang nais sabihin sa kanya dahil maging ang buong bundok na tinatapakan nila ay nagagawa niya rin maramdaman. Sinumulan niya namang paganahin ang kanyang kasanayan at dahil sa lawak ng sakop nito ay ramdam niya ang buong bundok sa paligid niya. Sa kabilang eksena naman ay mayroong taong umiinom ng tsaa at mahaba ang buhok nito. Naramdaman niya naman ang malakas na enerhiya na pinakawalan ni Yonwoo at napasabi na lang siya gamit ang kanyang open speech na kung kanino ba nanggaling ang enerhiya na ito at kung sino ba ang nag-aakala na may nabubuhay na ganitong tao. At dito naramdaman rin ng iba't ibang manlalaro na nasa paligid ng bundok at hindi naman matukoy kung sino ang mga ito at napasabi na lang ang may 2 pangil na nakausli gamit ang open speech na parang pumunta dito ang gumamit ng ganoong kalakas na enerhiya upang may malaman na bagong bagay.
Samantala ang lalaking pula ang buhok na nag-iigib sa talon ay napatanong naman siya sa kanyang sarili gamit ang open speech na sa enerhiyang pinakawalan nito ay sa palagay niya ba na hindi nila ito mapapansin at napangiti naman siya at napasabi na sa wakas ay sa matagal niya ng pag-aantay ay mayroong bagong naghahamon na lumitao at nirepresenta ang kanyang sarili. At dahil sa kasab-ika niya ay bigla niyang iniwan ang kanyang iniigib na tubig at dali-dali siyang tumalon upang puntahan ang pinanggagalingan ng malakas na enerhiya na iyon at dahil sa bilis ng lalaki ay napansin naman agad yun ni Yeonwoo at agad niyang inutusan si Shannon at Han Ryong na magtago sila sa kanyang likuran dahil ang paparating ay sadyang napakalakas. At dahil sa lakas ng paparating ay damang-dama naman yun ni Yeonwoo na mabilis itong patungo sa kanilang lokasyon habang ang lalaki naman na patungo sa lokasyon ni Yeonwoo ay malapit na at mas binilisan niya pa dahil nasa sabik siyang makita kung sino ang taong nagpakawala ng napakalakas na enerhiya at nanlaki naman ang mga mata ni Yeonwoo dahil hindi niya lubos akalain na napakalakas ng kapangyarihan na iyon at naghahanda na siya kung sakali mang ano ang mangyayari at pagkarating ng lalaki ay napatungtong naman siya sa ibabaw ng malaking sanga ng puno at nagtataka lang siya dahil hindi niya akalain ang nakikita niya at dito kinumpirma niya na kung siya ba si Cain at wala namang kaedi-ideya si Yeonwoo at nang tiningnan siya ng mabuti ng lalaki ay napasabi na lang ito na siya nga si Cain at tinanong niya ito na kung paano ba siya nakapunta dito at pinuri niya pa ito na mas maayos ang kalagayan niya ngayon kumpara dati at kinamusta niya naman ito. Nang pinagmasdan ni Yeonwoo ang lalaki ay nakilala niya naman agad ito at hindi siya makapaniwala dahil ang lalaking ito ay si Kan. Tinanong naman siya ni Kan na kung bakit ba hindi siya nagsasalita at kung dahil babago niya palang natutunan ang base ng kanyang kamalayan at ipinaliwanag naman ni Kan ang ginagamit niyang salita ay tinatawag na open speech na kahit hindi niya ibuka ang kanyang bibig ay maririnig ang kanyang boses sa kanyang utak at sinabi niya pa na matagal rin itong makontrol. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ang boses at tonong ito ay natitiyak niya na si Kan talaga ito at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit nandito siya. Naaalala niya naman ang sinabi ni Kan at Doyle sa kanya na magre-retero na sila at dapat wala siya dito at hindi lamang yun dahil narinig niya na ang tutorial ay nagbubukas lamang kung kailan ito gusto at wala siyang naalala na nagbukas muli ang tore pagtapos niyang makapasok dito kaya naman nagtataka siya kung paano nakapasok si Kan dito. Tumatawa naman si Kan at sinabi niya na iniisip niya na magkikita rin sila balang araw subalit hindi niya inaasahan na magkikita sila sa lalong madaling panahon at tinawag niyang kapatid si Yeonwoo. Bumaba naman siya mula sa itaas ng puno sabay sabi niya na tuturuan niya ito kung paano gumamit ng open speech kaya naman minungkahi niya na ihanda niya ang mahaba-habang oras niya at bigla namang nagsalita si Yeonwoo gamit ang open speech at tinanong niya si Kan na kung katulad ba nito. Laking gulat naman ni Kan dahil hindi niya lubos akalain na magagawa kaagad ni Yeonwoo makapagsalita gamit ang open speech at napasabi na lang siya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ganitong tao nga pala siya. Kaagad naman siyang tinanong ni Yeonwoo na kung ano ba ang ginagawa niya sa lugar na ito at kung nasaan si Doyle. Nagdadalawang isip namang magsalita si Kan dahil sa katanungan ni Yeonwoo sa kanya at seryoso niya namang tiningnan si Kan at sa isip-isip niya na parang may iba patungkol sa bagay na ito at dagdag niya na ibang-iba na ito kumpara sa una niya itong nakasama sa tutorial dahil noon ay hindi nito nagagawa matago ang tunay nitong kapangyarihan dahil wala siyang kontrol dito ngunit ngayon ay parang mas kalmado na ito dahil mas nababalutan na nito ang kanyang sarili ng malaya. May tinig naman silang narinig na siyang ikinagulat naman ni Yeonwoo at ayon sa tinig na tinatawag niyang bunso si Kan at tinanong niya ito na kung bakit siya lang ang bumabati sa taong kaharap niya. Nagreklamo naman si Kan at tinanong niya na kung hindi niya man lang babibigyan ng pagkakataon na mag-usap sila ng matagal niya nang hindi nakikita. At ang nagsasalitang tinig na yun ay ang babae at tinanong niya si Kan na kung kilala niya ba ito at minungkahi niya na kung pwede niya bang ipakilala niya ito sa kanila. Tinawag niya namang lola ang babae at sinabi niya na wala naman siyang gagawing kakaiba sa lalaking ito at hindi na siya pinatapos magsalita ng babae at bigla niyang binagsakan ng kidlat na pag-atake si Kan at habang nagaganap yun ay napapasigaw na lang si Kan dahil sa sakit at hindi pa nakuntento ang babae at mas nilakasan niya pa ito habang nagmamakaawa na si Kan na itigil niya na ito. Maya-maya pa ay itinigil na ng babae ang pag-atake niya kay Kan at sinabi niya na kung magsasalita pa siya ng walang kwenta laban sa kanya ay babasagin niya ang bibig nito at tinanong niya si Kan na kung naiintindihan niya ba at tumugon naman si Kan na naiintindihan niya. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo dahil sa bilis ng pag-atake na yun dahil ayon sa kanya na maging ang kanyang extrasensory perception ay hindi ito nagawang ma-detect at hindi niya rin yun inaasahan na mangyari hanggang bumagsak na lang ang malakas na kidlat.
Sa isip-isip niya naman na ang kasanayan na yun ay tinatawag na rune magic na siyang lingwahe naman ng mga Diyos na tinatawag na rune at mahirap itong magamit at iilan lamang ang taong kayang gumamit nito sa loob ng tore na malinis kagaya nito. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung ang babae bang yun ay isang sado. Narinig niya na ang mga iilan na tao ay naninirahan sa pinakahuling bundok na ninanais matakasan ng lahat at ma-enjoy ang pag-iisa, pasakit, at pang-aapi. Ang mga taong nakatira sa ika-20 na palapag ng tore ay nagpapatuloy sa pagsasanay sa ilalim ng pagpepenitensya at napagtanto niya naman na totoo nga ang sabi-sabi. Habang papatayo si Kon ay humingi naman siya ng tawad kay Yonwoo at sinabi niya na sa tingin niya ay papatayin nila siya kapag hindi siya sumama sa kanya at wala namang kaedi-ideya si Yonwoo sa pinagsasabi ni Kon sa kanya. Sinabi naman ni Kon sa kanya na isipin niya na lang na sasagipin niya ang kanyang buhay at kapag sumama siya sa kanya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi pa rin nagbago si Kon hanggang ngayon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay binabaybay na nila ang daan patungo sa kanilang pupuntahan. Habang sinusundan ni Yonwoo si Kon ay pinagmamasdan niya naman ito at ayon sa kanya na mas naging mas malakas pa ito kumpara ng nasa tutorial pa sila at hindi tulad niya na mas mabilis ang paglakas dahil sa pagpapala ng lahi na dragon at si Kon daw ay wala siya ng ganoon. At dahil wala siya ng katulad ng sa kanya ay napagtanto niya naman na mas labis ang pag-iensayo ni Kon para lang mas lumakas ng ganito at naalala niya naman na gusto ni Kon na lampasan sina Fante at Edora subalit kung lalabanan siya ni Fante ngayon ay matatalo si Fante dahil sa labis na paglakas ni Kon. Tinanong naman siya ni Kon na kung ano ba ang kinakain niya nang lumakas siya ng ganyan dahil hindi niya ito mabasa at tinanong niya ulit si Yonwoo na kung nakakain ba siya ng dragon o ano. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na naging isa siyang ganap na kalahating dragon. Inaakala naman ni Kon na nagpapatawa lamang si Yonwoo at sinabihan niya ito na hindi iyon nakakatawa dahil hanggang ngayon ay masagwa pa rin siya pagdating sa mga biro. Mungkahi naman ni Kon na ang kanila lamang nagagawin ay ang makatawid dito at sinabi niya pa kay Yonwoo na kung siya ito ay hindi na siya magpapakampante pa. Nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan ay naghihintay naman sa kanila ang isang babae at isang lalaki. Nakangiti naman ang babae na kulay puti ang buhok na may malaking kokomilon habang seryoso naman ang lalaking nasa itaas niya. Nagtataka naman si Yonwoo dahil dalawa ang tao dito at bumaba na sila kaagad ni Kon. Sinuri naman agad siya ng babae at nagtataka siya kung bakit nagsusuot ito ng maskara at karaniwan lamang ang damit na suot nito at napagtanto niya naman na nandito siya upang magsanay ng totoo. Tiningnan naman ng babae si Yonwoo at binati niya ito at tinawag niya itong pogi. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa tingin niya ay ang babaeng ito ang gumamit ng rune magic kanina kay Kon. Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang babae at kilala niya naman kung sino ito at ang babaeng ito ay tinatawag na Crimson Divine Tree na si Victoria at isa ito sa mga ilan na rankers ang malayang nakakagamit ng mahika ng lingwahe ng Diyos na tinatawag na rune. Narinig niya rin na si Victoria ay napakasikat subalit hindi niya naman lubos akalain na nandito siya sa lugar na kagaya nito. Tiningnan niya naman ang lalaki at sa isip-isip niya na napakalakas ng demonyong kapangyarihan ang umaapaw sa isang ito. Ang lalaking ito ay ang tinatawag na pestilence ghost na si Kindred at ayon sa kanya na parang bata lamang kung titignan ito subalit nagpapakita ito ng napakabangis na enerhiya at kung ikukumpara ito sa Martial King, parang ang Martial King ang hari ng kagubatan at si Kindred naman ay ang hayop na gumagala ng mag-isa sa kagubatan na naghahanap ng kanyang bibiktimahin. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa diary ni Jongwoo ay naitala na si Kindred daw ay nabibilang sa hukbo ng demonyo. Ang hukbo ng demonyo ay grupo ng panatiko na naniniwala sa hindi matukoy na demon god. Ang hukbo ng demonyo ay organisado sa ilalim ng 9 na bishops at nakasulat dito na si Kindred daw ay ikalawang bishop bagaman ay hindi ito alam ng publiko at napagtanto naman ni Yonwoo na dahil palagi itong nag-iisa at hindi niya ipinapakita ang kanyang mukha kapag pumupunta sa digmaan ang kanilang hukbo ng demonyo at sa kasong ito ay mayroong iilan na tao lang ang nakakaalam patungkol sa bagay na ito. Hindi niya naman alam kung paano nalaman ni Jongwoo ang impormasyon patungkol kay Kindred subalit binanggit niya na si Kindred daw ay nananatili sa ika-20 na palapag ng tore dahil sa matagal na panahon na at mayroon itong hinahanap na kung ano at napagtanto niya naman na parang totoo nga ang sabi-sabi subalit ang impormasyon na yun ay 10 taon na ang nakakalipas at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang hinahanap na item nito sa kabila ng paghihirap niya sa palapag na ito. Bigla naman siyang nilapitan ni Victoria at sinabi nito kay Yonwoo na hinihiling niya na sana ay magpakita din siya ng interes sa kanya dahil labis siyang interesado sa kanya.
Mas nilapitan pa siya ni Victoria at sinabi niya na sa tingin niya ay mas pogi ito ng mas malapitan habang si Yeonwoo naman ay nagtataka dahil hindi niya man lang napansin na nasa likuran niya na pala si Victoria. Tumawa naman si Kan at tinanong niya si Victoria na kung ano ba ang kanyang tinitingnan nang masabi niyang pogi ito dahil mayroon naman itong maskara at dagdag niya pa na patanong na kung alam niya ba ang diferensya ng kanilang edad sa pagitan nilang dalawa. Umaapaw naman sa aura si Victoria dahil sa galit niya at sinabi niya kay Kan na mabuti naman ang lahat sa kanya maliban na lang sa bibig niyang madaldal. Napagtanto naman kaagad ni Kan ang ibig sabihin ni Victoria sa kanya at napasabi na lang siya na teka muna at nang walang ano-ano'y binagsakan na naman siya ng malakas na kidlat habang si Yeonwoo naman ay nakatingin lamang sa kanila at sa isip niya na hindi niya man lang naramdaman ang pag-activate ni Victoria ng kanyang kasanayan sa pagkakataong ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.